Sa isang paaralan sa Germany, isang kakaibang insidente ang iniimbestigahan ng lokal na pulisya. Samantala, isang misteryosang babae ang biglang lumitaw sa harap ng paaralan at nakita ang isang mesa na may mantsa ng dugo na nakahiga sa labas. Ang pinakakakaiba ay ang butas sa pader sa unang palapag, na nagpapahiwatig na ang mesa ay itinapon mula roon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang puwersa na tila hindi pangkaraniwan. Agad na pumasok ang babae sa loob upang alamin kung ano ang nangyari, at doon niya nakita ang isang batang babae na nagngangalang Wendy na nagtatago sa court kasama ang kanyang Discman at headphones. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Dr. Stern, isang psychiatrist ng gobyerno na nangako na dadalhin ang bata sa isang ligtas na lugar. Makalipas ang ilang taon, si Wendy ay nagtatrabaho na bilang isang waitress, umiinom ng kanyang gamot tuwing umaga, at nakatira kasama ang kanyang asawa na si Lars na isang security guard, at ang kanilang batang anak na si Carl. Kahit na mukhang masaya ang kanilang buhay, nakakaranas sila ng problemang pinansyal at nakatanggap sila ng sulat mula sa mortgage company na may kasamang eviction notice. Dahil dito, nagdesisyon si Wendy na humingi ng pagtaas ng sahod sa kanyang boss. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam siya sa kanyang asawa at anak upang pumasok muli sa trabaho para sa panibagong araw. Nang matapos ang kanyang shift, pumunta si Wendy sa opisina ng kanyang boss at humingi ng promotion dahil 3 taon na siyang nagtatrabaho sa diner. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang boss, sinasabing kailangang mas magsikap ang waitress, at kailangan niyang magpakita pa ng mas matinding lakas at kumpiyansa bago siya mabigyan ng pagtaas ng sahod. Gayunpaman, binigyan pa rin si Wendy ng pagkakataon at inatasan siya ng mas maraming trabaho, kabilang na ang pagtatapon ng basura. Kahit na nakakahiya, tinanggap ito ng waitress at pumunta siya sa dumpster kung saan nakasalubong niya ang isang homeless na lalaki na humihingi ng pagkain. Nang hindi nakikita ng kanyang boss, binigyan niya ang lalaki ng kaunting pagkain. Dahil sa kanyang pasasalamat, sinabi ng lalaki kay Wendy na, "Isa ka sa amin." Wala siyang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin pero binaliwala niya ito at tinapos ang kanyang trabaho. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si Wendy at nadaanan ang isang grupo ng mga kaibigan na nag-iinuman sa parking lot. Bigla siyang niyaya ng isa sa kanila na sumali, pero patuloy lang siyang nakikinig ng musika sa kanyang headphones at nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Ilang minuto ang lumipas, habang tumatawid si Wendy sa isang tulay, isang lalaki ang tumakbo papunta sa kanya. Akala niya ay isa ito sa mga lalaki mula sa parking lot kaya inatake niya ito gamit ang kanyang backpack. Pero napagtanto niya na ito pala ang homeless na lalaki na humingi sa kanya ng pagkain. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Merrick at tinanong siya kung umiinom pa rin siya ng kanyang gamot araw-araw. Wala siyang ideya kung paano nito nalaman iyon, pero sinabi ni Merrick na dapat na niyang ihinto ang pag-inom nito dahil pinipigilan nito ang kanyang espesyal na kakayahan. Nagsimula ng isipin ni Wendy na baliw ang lalaki, pero nagpakita si Merrick ng isang demonstrasyon. Walang sabi-sabi, tumalon siya mula sa tulay at bumagsak sa kalsada. Natakot ang dalaga at tumakbo upang tingnan kung maayos siya. Nakita niya si Merrick na tila walang sugat sa kalsada, pero ilang sandali lang ay nabangga siya ng isang truck. Dahil sa nangyaring iyon, tumawag si Wendy sa emergency services at tumakbo pauwi, takot sa nangyari at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Dahil dito, kinabukasan, pumunta si Wendy upang makipagkita kay Dr. Stern para sa kanyang therapy session. Pero imbes na ikwento ang nangyari sa tulay, sinubukan niya itong itago, at sinabing nagkaroon lang siya ng kakaibang panaginip kung saan mayroon siyang mga superhuman na kakayahan. Sinabi ni Wendy na panaginip lang iyon pero inirekomenda ng therapist na taasan ang dose ng kanyang mga pills upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Pagkatapos ng session, umuwi si Wendy at nakakita na naman ng isa pang sulat. Sa pagkakataong ito ay eviction notice. Mas lalong nagiging mahirap ang kanyang buhay, pero ang tanging magagawa niya ay ipagpatuloy ang pagtatrabaho at umasa sa matagal ng inaasam na promotion upang mabayaran ang kanyang mga utang. Sa isa na namang araw sa trabaho, nagtatapon siya ng basura at muling nakasalubong si Merrick na buhay at walang sugat. Doon ay ibinunyag niya na tulad ni Wendy, siya ay isang freak, isang tawag sa mga individual na may espesyal na kakayahan, at si Merrick ay may katawan na hindi nasisira o nasasaktan. Matapos niyang patunayan ang katotohanan, muling hinikayat ni Merrick si Wendy na itigil ang pag-inom ng kanyang gamot upang matuklasan niya ang kanyang mga kapangyarihan. Nagdesisyon ang waitress na sundin ang kanyang payo, at kalaunan, bago matulog, itinapon niya ang mga pills sa toilet at naghintay kung ano ang mangyayari. Lumipas ang isa na namang araw, at nasa trabaho si Wendy nang bigla siyang makaramdam ng karamdaman,
isang matinding discomfort na kumakalat sa kanyang katawan. Lalo pa itong lumala nang maghanda siya ng pagkain para sa isang customer, pero sobrang lakas ng sakit na nagawa niyang yumuko at baluktutin ang isang bakal na tray nang walang kahirap-hirap. Mukhang lumalabas na may super strength si Wendy, pero para hindi ito mapansin ng iba, itinago niya ang tray sa aparador at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa pag-uwi niya, muling nakasalubong ni Wendy ang grupo ng mga kaibigang nagiinuman, at muli nila siyang pinagtawanan. Sinabihan sila ni Wendy na tigilan na siya, pero hindi ito nagustuhan ng leader ng grupo at siya ay inatake. Kahit na naipit siya sa lupa, nagawa pa rin ni Wendy na maalis ang lalaki sa ibabaw niya, at nang sumali ang iba pa sa gulo, madali niya silang natalo gamit ang malalakas na suntok na para bang itinatapon lamang ang mga baliw. Walang duda na isa rin siyang freak, at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Wendy ng kalayaan at saya na hindi pa niya nararanasan noon. Kinabukasan, masigla niyang binabati ang mga customer at mas lalong naging masipag sa trabaho, pero laking gulat niya nang biglang dumating si Dr. Stern. Sinabi nito na nag-alala siya dahil hindi nakapunta si Wendy sa therapy, at pinaalalahanan siya tungkol sa kahalagahan ng pag-inom ng kanyang mga pills upang maiwasan ang mas malalaking problema. Kahit na may hinala si Wendy sa kanyang intensyon, ipinangako pa rin niyang susundin ang treatment ng maayos. Pagkaalis ng doktor, ipinagpatuloy ni Wendy ang trabaho, nang biglang lumapit ang kanyang boss na may dalang dented steel tray. Naniniwala ito na si Wendy ang may gawa at sinabing ibabawas sa kanyang sweldo ang halaga ng bagong tray. Dahil sa galit, hinawakan ni Wendy ang boss sa kwelyo at binuhat ito sa hangin, habang sinasabi na kung may kahit anong bawas na mangyayari, pagsisisihan niya ito habang buhay. Sa harap ng lakas at determinasyon na ito, nagulat ang boss at agad na tumakbo pabalik sa kanyang opisina. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumunta si Wendy sa tagwan ni Merrick upang mas matuto patungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Sinabi ng lalaki na maraming freak sa buong mundo, pero nagsimula na ang gobyerno ng isang programa upang itago sila sa pamamagitan ng mga gamot at psychiatric treatments. Sa huli, sinabi ni Merrick na kung naghahanap siya ng higit pang kasagutan, dapat niyang imbestigahan ang gusali kung saan ginagawa ang mga therapy sessions. Nagdesisyon si Wendy na pumunta roon, pero ang lugar ay sarado na. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para makapasok ng hindi napapansin, at naalala niya si Superman, na kayang tumalon mula sa isang gusali papunta sa kabila sa isang biglaang talon lamang. Sinubukan niya ito, at gaya ng inaasahan, kaya rin niyang gumawa ng super jumps at nakatawid sa bintana sa itaas na palapag. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto, nakakita siya ng file na may iba't ibang patient records, kabilang na ang kay Elmore, ang kanyang katrabaho sa diner. Dahil dito, naghinala si Wendy na isa rin itong freak, kaya pumunta siya sa bahay nito at nakita siya sa kanyang kwarto na handa ng uminom ng inhibition pills. Nagulat si Elmore nang makita ang kanyang katrabaho sa labas at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang bahay. Sinabi ni Wendy na huwag niyang inumin ang pill dahil ginawa ito upang pigilan ang kanyang superpowers. Kahit na sa tingin niya ay kalokohan ito, si Elmore ay isang malaking fan ng comic book heroes kaya nagdesisyon siyang paniwalaan siya. Bukod dito, may mahirap siyang relasyon sa kanyang ama at stepmother na palaging pinapuna siya dahil wala pa siyang nararating sa buhay at nakatira pa rin sa pamilya niya. Kung totoo ang sinasabi ni Wendy, magkakaroon na siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, kaya nagdesisyon siyang itigil ang pag-inom ng gamot. Lumipas pa ang isa na namang araw, at mas lalo nang nakaramdam si Wendy ng lakas at kumpiyansa. Pumunta pa siya sa opisina ng kanyang boss upang humingi ng promotion, pero bago pa ito makasagot, nagpasalamat si Wendy sa race at nangakong mas lalo niyang pagbubutihin ang kanyang trabaho. Sa pagtatapos ng araw sa trabaho, nakasalubong niya si Elmore, na nagsabing tumigil na siya sa pag-inom ng kanyang gamot. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lamp at binuksan ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Nang wala na ang medication, natuklasan ni Elmore na ang kanyang superpower ay ang paglabas ng kuryente mula sa kanyang katawan. Lumabas ang dalawa ng gabi upang pag-usapan ang lahat, at napagtanto nila na mula pa noong bata sila, naroon na ang kanilang mga kakayahan. Pero dahil sa simula nilang sumailalim sa treatment kay Dr. Stern, naitago ang kanilang mga abilidad at nakalimutan ang katotohanan. Naniniwala si Elmore na ang kapangyarihan ay isang biyaya at ang mga tulad nila ay nakalaan para sa mas dakilang tungkulin, tulad ng mga superhero sa comic books. Pero si Wendy, mas gusto niyang ayusin ang kanyang personal at pinansyal na problema. Dahil dito, nang mapadaan sila sa isang ATM, nagawa niyang buksan ito gamit ang isang sipa at kinuha ang lahat ng pera upang bayaran ang mortgage ng kanilang bahay. Inimbitahan pa niya si Elmore na gumastos ng kaunti, at nagpunta ang dalawa sa isang nightclub upang magsaya. Sa gitna ng gabi, nakita ni Wendy ang isang grupo ng mga lalaki na ginugulo ang isang dalaga, kaya nagdesisyon siyang makialam at inanyayahan sila sa mas pribadong lugar.
Pero pagdating doon, tinuruan ni Wendy ng leksyon ang mga ito, pinabagsak silang lahat gamit ang kanyang super strength. Isa sa kanila ang sumubok pang lumaban at aatakihin siya mula sa likuran, pero dumating si Elmore sa tamang oras at pinabagsak ito gamit ang isang electric shock. Nagpasalamat si Wendy sa tulong ni Elmore, at umuwi silang dalawa sa kanilang mga bahay, kung saan nadatnan ni Wendy ang kanyang asawa na natutulog sa sala. Pagkagising nito, ibinigay niya ang perang nakuha niya para sa pagbabayad ng mortgage, at magkasama nilang pinagsaluhan ang isang romantikong sandali. Kinabukasan, pumunta si Wendy para sunduin si Carl sa field at nakita niya ang kanyang anak na iniistorbo ng 3 batang lalaki. Napansin ng leader ng grupo ang paglapit ng ina ni Carl at pinagtawanan siya, pero imbes na atakihin ito, kinuha ni Wendy ang mga bisikleta ng 3 bata at binaluktot ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap. Namangha si Carl sa kakayahan ng kanyang ina. Matapos mabayaran ang mga utang sa bahay, nagdesisyon si Wendy na punuin ang pool upang mag-enjoy ng oras kasama ang pamilya. Pero hindi niya alam na ang mga lalaking inatake niya sa club ay maghahain pala ng reklamo. Sinasabing sila ay inatake ng isang babae na may super strength. Sa una, inakala ng pulis na biro lang ito, pero ipinadala ng chief ang kaso sa isang eksperto. Ang ekspertong ito ay si Dr. Stern, na nais malaman kung sino ang babaeng umatake sa kanila. Samantala, dinala ni Wendy si Elmore upang makilala si Merrick, at ipinakita ng binata ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-activate ng lahat ng kuryente mula sa kanilang hideout. Sa kanilang tatlo, sinabi ni Merrick na marami pang tulad nila, pero lahat sila ay nakakulong sa isang lugar na nagkukunwaring psychiatric clinic. Nang malaman ito, iminungkahi ni Elmore na iligtas silang lahat at ibunyag sa mundo ang katotohanan tungkol sa mga individual na may espesyal na kakayahan. Hindi sumang-ayon si Merrick dahil protektado ang lugar at kung mahuhuli sila, magiging target sila ng gobyerno. Gayunpaman, sinuportahan ni Wendy ang ideya dahil naniniwala siya na karapat-dapat din ang ibang tao na magkaroon ng pagkakataong magsimula muli. Nang makita ni Merrick na hindi magbabago ang desisyon ng dalawa, pumayag na rin siya at ipinakita ang daan papunta sa psychiatric clinic. Ang tatlo ay umalis sakay ng kotse, kung saan ipinakita ni Elmore ang costume na ginawa niya para sa kanyang superhero na si Electroman. Nagdala rin siya ng mga costume para sa kanyang mga kasama, pero tumanggi si Merrick na magsuot nito, habang si Wendy ay nagsuot lamang ng pulang wig bilang disguise. Ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa klinik at habang naghihintay sa labas sina Merrick at Elmore, si Wendy ang pumasok upang makipag-usap sa security guard. Binalaan siya ng lalaki na bawal ang mga hindi autorisadong tao sa loob, pero ginamit ni Wendy ang kanyang charm at inakit ang guard upang ipakita sa kanya kung nasaan ang banyo. Pumayag ang lalaki, ngunit agad siyang napabagsak ni Wendy at itinali gamit ang duct tape. Matapos masolusyonan ang problemang iyon, ang natitira na lang ay ang pag-disable ng security cameras. Pero si Elmore na ang gumawa nito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malakas na electric shock sa control panel. Ngayong hindi na gumagana ang defense system, pumasok ang tatlo upang hanapin ang mga pasyente. Hindi nila alam na nagising na ang security guard. Kahit nakatali, nagawa nitong abutin ang alarm button sa mesa at tumawag ng backup. Sa mismong sandaling iyon, natagpuan ni Wendy at ng iba pa ang mga pasyente, pero nilapitan sila ng isang pulis na may hawak na baril at inutusan silang sumuko. Tinulak ni Wendy ang isang mesa papunta sa lalaki, at dahil sa impact, aksidenteng nakaputok ang pulis at nataman si Merrick pero hindi siya nasaktan. Gayunpaman, na-trigger ang alarm at sinubukan tumakas ng tatlo, pero pinalibutan sila ng maraming pulis na may hawak na baril at handang bumaril. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, at ginamit ito ni Elmore sa kanyang pakinabang, nagpapakawala siya ng electric charge na nagpabagsak sa lahat ng pulis na nawalan ng malay. Sa huli, tumakas ang grupo, pero kahit nakatakas sila, naging balisa si Wendy at pinahinto ang sasakyan. Natakot siya na baka napatay ng electric shock ang mga pulis, at pinagsabihan ni Merrick si Elmore dahil sa padalos-dalos na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi rin niya na kung gagalaw sila ng walang pag-iisip, maaari silang makasakit ng ibang tao, kabilang na ang mga mahal nila sa buhay, tulad ng nangyari sa kanyang asawa at anak. Pagkatapos ibunyag ito, umalis si Merrick, sinabihan ang dalawa na mag-ingat upang hindi nila maulit ang kanyang mga pagkakamali. Hindi ito pinansin ni Elmore at patuloy siyang naniniwala na may layunin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nakaramdam si Wendy ng guilt sa nangyari at nagdesisyon siyang kalimutan na lang ang lahat at bumalik sa kanyang pamilya. Pagkatapos, nag
Nag-organisa siya ng isang party sa kanilang bahay at inimbitahan ang mga kapitbahay upang mag-spend ng isang araw ng pakikisalamuha kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, walang balak si Elmar na isuko ang kanyang mga kapangyarihan at natatakot siyang baka subukan siyang pigilan ni Merrick, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng hakbang. Pumunta siya kay Dr. Stern at sinabi niyang nais na niyang bumalik sa therapy at seryosohin ang kanyang treatment. Binanggit din niya ang isang kakaibang nangyari nitong mga nakaraang araw, kung saan nakilala niya ang isang homeless na lalaki na nagsabing itigil niya ang pag-inom ng kanyang gamot. Nang marinig ito, tinanong ni Dr. Stern kung sino ang lalaking iyon, at ibinigay ni Elmar ang lokasyon ni Merrick. Ilang oras ang lumipas, sinalakay ng mga armadong ahente ang hideout ni Merrick. Sinubukan niyang tumakas, pero siya ay nahuli at dinala sa psychiatric clinic. Walang kaalam-alam si Wendy sa mga nangyayari. Sinusubukan niyang i-enjoy ang sandali kasama ang kanyang pamilya nang biglang dumating si Elmar sa kanyang bahay na nakasuot ng superhero costume. Nang makita siya, pinapasok siya ni Wendy sa loob upang makipag-usap at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Elmar kay Wendy ang tungkol sa pagkakahuli kay Merrick at natatakot siya na sila na ang susunod na target. Gayunpaman, sinabi niya na may nakita siyang paraan para mailigtas silang lahat, at iminungkahi niya na sumama si Wendy sa kanya dahil kapag pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan, walang makakapigil sa kanila. Tumanggi si Wendy dahil ayaw niyang makasakit ng ibang tao o mailagay sa panganib ang kanyang pamilya. Dahil dito, nagalit si Elmar at umalis, determinado na gamitin ang kanyang mga kakayahan kahit walang pumipigil sa kanya. Pagkatapos ng usapang iyon, lumapit si Lars sa kanyang asawa at tinanong kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang kailangan nito. Hindi na kayang itago ni Wendy ang katotohanan kaya sinabi niya na ito ay isang uri ng superhero na tinatawag na freak dahil may superhuman powers ito. Hindi lang iyon, kundi sinabi rin niya na may kapangyarihan din siya na naitago dahil sa gamot na ibinibigay ng kanyang psychiatrist. Hindi ito pinaniwalaan ni Lars at sinabing mga hallucination lang iyon dahil hindi umiinom si Wendy ng kanyang gamot. Pagkatapos, sinubukan niyang tawagan si Dr. Stern pero pinigilan siya ni Wendy at itinulak siya papunta sa living room, dahilan upang masaktan ang braso ni Lars. Nagulat ang lahat ng bisita sa nangyari, lalo na si Carl na nagtanong kung ano ang ginawa ng kanyang ina. Dahil sa realization sa pagkakamaling nagawa niya, tumakbo si Wendy palayo, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos mag-isip ng matagal, nagdesisyon si Wendy na kausapin si Elmar, na nasa kanyang bahay nang dumating ang kanyang ama upang makipag-usap sa kanya. Sinabi ng lalaki na pagod na siya sa walang saysay na buhay ng kanyang anak, na hindi nagsisikap at puro lang pagbabasa ng comic books ang inaatupag. Bilang tugon, sinabi ni Elmar na mula nang mawala ang kanyang ina, lagi niyang hinahangad ang suporta ng kanyang ama, pero ang natanggap lang niya ay kritisismo at labis na mga demand. Inakusahan niya ang kanyang ama na hindi kailanman tinanong kung ano talaga ang gusto niya sa buhay, at sa sandaling iyon, nakaramdam ng guilt ang lalaki at humingi ng tawad sa kanyang anak. Sinubukan ni Elmar na makipag-ayos sa kanyang ama at nagyakapan silang dalawa, pero biglang nagbago ang lahat nang bigla niya itong pabagsakin gamit ang electric shock. Sa sandaling iyon, dumating si Wendy at horrified na nasaksihan ang ginawa ni Elmar. Wala itong pakialam at sinabi na sila ni Wendy ay mga espesyal na tao at dapat magkaisa upang kontrolin ang kanilang kapalaran at gabayan ang iba patungo sa mas mabuting mundo. Tutol si Wendy dito dahil alam niyang ang gusto lamang ni Elmar ay kontrolin ang lahat dahil sa delusyon ng pagiging makapangyarihan. Nagpasya siyang umalis pero pinigilan siya ni Elmar at sa pamamagitan ng electric shock, pinatulog siya. Ilang oras ang lumipas, nagising si Wendy sa isang silid, nakatali ang kanyang katawan sa isang kama. Sa tabi niya ay si Dr. Stern, at sinubukan ni Wendy na kumawala dahil alam niya na ang buong kwento kung paano nito sinubukang kontrolin ang kanyang tunay na kalikasan. Ngunit sinabi ng doktor na gusto lamang niyang protektahan si Wendy mula sa sarili niya, lalo na matapos ang insidente maraming taon na ang nakalipas. Biglang naalala ni Wendy ang panahon noong high school siya kasama ang kanyang ina, nang pumunta sila sa opisina ng principal matapos mapagalitan ang dalaga dahil sa pagsusuot ng headphones sa klase. Sinabi ng principal na kailangang sumunod ang lahat ng estudyante sa mga patakaran ng paaralan, at bilang parusa, kinuha niya ang headphones ng ilang araw. Dahil dito, nagalit si Wendy at dito nagsimulang lumabas ang kanyang lakas, kung saan itinulak niya ang mesa papunta sa principal, dahilan upang bumagsak ito sa pader. Sa pag-alala nito, nakaramdam si Wendy ng matinding guilt pero sinabi ni Dr. Stern na kailangan niya ng pangangalaga upang hindi siya makasakit ng ibang tao. Nang mapagtanto niya na siya ay maaaring maging banta sa sarili at sa iba, pumayag siyang manatili at nagsimula ng mas matinding treatment sa klinik. Pagkatapos nito, kinausap ni Dr. Stern si Lars tungkol sa sitwasyon at sinabing para sa seguridad, dapat ding dalhin ang kanilang anak sa konsultasyon. Lumipas ang mga araw at unti-unting naapektuhan si Wendy ng gamot pero hindi na siya lumalaban at patuloy na sumasailalim sa treatment. Nang dumating
Dumating ang gabi, naghihintay si Wendy sa pagdating ng nurse para sa kanyang gamot pero imbes na nurse, si Elmar ang dumating. Ibinigay niya kay Wendy ang isang Discman na kapareho ng ginagamit niya noong bata pa siya, at hinimok siyang tanggapin ang kanyang tunay na kalikasan at palayain ang sarili mula roon. Tumanggi si Wendy at humingi ng tulong, kaya umalis si Elmar, sabay sabing babalik at makukuha niya si Wendy sa isang paraan o sa iba pa. Ilang minuto ang lumipas, biglang nakaranas ang buong lungsod ng blackout dahil sa isang malakas na pagtaas ng electrical system. Sa oras na iyon, nasa bahay sina Lars at Carl nang may kumatok sa pinto, at doon nila nakaharap si Elmar. Nang makilala siya, pinagsabihan siya ni Lars na umalis at sinuntok pa siya. Sinabi ni Elmar na kalma lang siya at wala na siyang balak manggulo, at iniabot ang kanyang kamay, humihingi ng tulong upang makatayo. Samantala, sa clinic, dahil sa blackout, nag-disable ang security locks at nagsimulang tumakas ang mga bilanggo mula sa kanilang mga silid. Tumakas din si Wendy dahil natatakot siyang nasa panganib ang kanyang pamilya, pero biglang lumitaw si Dr. Stern kasama ang isang security guard at inutusan silang bumalik. Tumanggi si Wendy at sinubukan siyang arestuhin ng security guard, pero dumating si Merrick upang iligtas siya at pinabagsak ang lalaki sa isang suntok. Kinuha ni Dr. Stern ang baril ng security guard at itinutok kay Wendy. Kinabahan ang doktor at hindi sinasadyang pinaputok ang baril, pero imbes na tumama kay Wendy, si Merrick ang tinamaan dahil hinarang niya ang bala upang protektahan siya. Sa pagkakataong ito, dahil sa gamot, hindi na siya invincible at malubhang nasugatan si Merrick. Dahil dito, nagalit si Wendy at sinuntok ang doktor, na bumagsak sa lupa, pero huli na ang lahat para kay Merrick. Bago siya tuluyang mawalan ng buhay, hiniling niya kay Wendy na ibunyag ang katotohanan sa buong mundo. Pagkatapos ng trahedyang iyon, tumakbo si Wendy pabalik sa kanilang bahay, kung saan nakita niya si Elmar kasama si Carl, at ang binata ay napapalibutan ng slot car track. Alam niya na sa pamamagitan ng laruan na iyon, maaaring gamitin ni Elmar ang kuryente upang atakihin ang kanyang anak, kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto niya. Muli, inalok ni Elmar si Wendy na sumama sa kanya at gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang hubugin ang mundo ayon sa kanilang kagustuhan. Tumanggi si Wendy at sinubukang atakihin siya, pero hindi pa bumabalik ang kanyang kapangyarihan, kaya madali siyang naitulak ni Elmar gamit ang kanyang kuryente. Bumagsak si Wendy malapit sa banyo, kung saan nakita niya si Lars na nakulong sa mga electrical wires. Sa kabila nito, inihagis ni Lars sa kanya ang isang pares ng anti-static cleaning gloves upang maprotektahan siya mula sa kuryente at mailigtas si Carl. Nagpasalamat si Wendy sa tulong nito, at habang unti-unting bumabalik ang kanyang kapangyarihan, nagpasya siyang harapin si Elmar. Sa lakas ng kanyang suntok, naitulak niya si Elmar papunta sa bintana, at nahulog ito sa pool habang nananatiling energized ang kanyang katawan. Dahil dito, si Elmar ang naging biktima ng sarili niyang kapangyarihan, at ang tubig ang nagdulot ng malakas na electric shock na tuluyang tumapos sa kanya. Sa wakas, natapos na ang labanan at nagawa ni Wendy na iligtas ang kanyang pamilya, pero binalaan niya sila na kailangan niyang umalis muna dahil kailangan niyang maghanap ng iba pang tulad niya. Kasama ang kanyang bagong grupo, hindi siya titigil hanggat hindi lahat ay napapalaya at nagagamit ang kanilang kapangyarihan para sa mas mabuting layunin. Kaya, ano ang naisip mo tungkol sa pelikulang ito? Iwanan ito sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Wandong Shorts, Eamon Dumalagan, TXT, Chennai, Natural Arellano, Pangging Vlog, Asa Mazulweta from Poblacion Margo sa Tubig Zamboanga del Sur, Andrew Logasan from Noveleta Cavite, Iwan Antipawan from Bocaue Bulacan, Emmanuel Abgaban from Caloocan Ureta Street Block 24-25, Wilfredo Bea from Bulacan, at Yancy Zeus Bebe from Mindanao South Cotabato. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.